Tingin nyo ba mga tol na itong mga sundalo ng China o itong kanilang mga Coast Guard is may order sa kanila na manggulo dito sa West Philippine Sea? Inuutusan sila na i-provoke pa lalo ang ating mga Coast Guard, ang ating mga sundalo Navy para tayo na yung unang gumawa ng hakbang na pwedeng pagmulan nitong gera mga tol. Or para lalo tayong takutin at dumating ang panahon na isuko na lang natin itong West Philippine Sea dahil todo yung pagpapakita nila o pagpe-flex nila ng kanilang puwersa. No, kung kinakailangan nila magpadala ng sandamukal o sandamakmak na mga barko, ginagawa nila yun mga tol para lang maipakita yung mensahe na napakarami nila kumpara sa atin. Diba? At hindi sila natatakot na kahit na sino pang bansa ang tawagin natin mga kapatid. No, so dito sa panonoorin natin mula rito kay Melvs Castle, Chinese warship ng gulo sa US Navy at Philippine Navy Patrol. Sabing ganun mga kapatid, no? Malapit na magkabarilan, PLA Navy, inutusan manggulo sa PH at US Naval Patrol, muntik magkapikunan. No? Etong video panonoorin natin mula to kay Melvs Castle, samahan ninyo ako mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. PLA Navy pinalagan ang joint patrol ng US, Philippines at Canada. Kung dati umaatras ang Chinese Coast Guard at PLA Navy warship, ngayon sinabayan to at dinikitan pa. Ito sinasabi do sa report sa China, no? Nagsagawa rin daw sila ng kanilang sariling maritime patrol. Diba? Para ipakita sa kanilang mga mamamayan at para ipakita na hindi sila natatakot kahit na sino pa ang third party country na tawagin natin. Wala silang pakialam mga tol. Yun yung mensaheng gusto nilang ipaabot. Diba? Kasi nga ang gusto nila mga kapatid, masindak tayo matakot na lang tayo, isuko na lang natin para wala nang gulo. Yung etong West Philippine Sea na inaangkin nila dahil ang sabi nga nila, kanila daw yan, wala daw tayong bahagi dyan. Ang meron lang tayo yung 200 nautical miles na territorial waters. Bukod doon, wala na. Kanila na lahat yan. Ganun kakapal mga mukha ng mga yan. Kung akalain daw ng trilateral patrol ay maduduwag natin ng China, pues nagkakamali daw tayo. Gulo daw gusto ng Pilipinas, di ba? Papalagan daw yan nila. Dito sinabayan nga ng Chinese warship ang tatlong Philippine, US at Canadian warship na tila nag-aantayan lang kung sinong unang magpapasabog. Maniniwala na sana ako, kaso mga tol, nasa 60 years na nilang tinatakot ang Taiwan, di naman nila maatake. Kasi alam nila may mga susuporta sa Taiwan Pinagbantan pa ni Chinese Foreign Ministry Secretary Wang Yi ang US Navy at si AFP General Romeo Brown. Kung ipagpapatuloy daw ang pagsira sa kapayapaan sa South China Sea, hahantong daw to sa madugo at malawakang digmaan. At hindi daw yan magugustuhan ng Estados Unidos. Respetuhin daw ng US ang China dahil pagmamay-ari daw nilang tunay ang West Philippine Sea. Comment kayo sa ibaba. Comment kayo sa ibaba mga tol. Yung nagdedemand ng respect na pangunahin at punot dulong sumisira sa kapayapaan at katatagan nitong rehiyon mga tol. Nagdedemand ng respect. At hindi daw to sa Pilipinas na kaalyado ng Amerika. Right approach is to respect each other. You can't have conflict between two major countries like China and the US. Otherwise, the world would suffer. So dialogue is needed, and we need to strengthen exchanges to boost understanding and build trust. Dialogue ang pinagsasasabi nito. One-sided tong mga to Di ba makikipag-dialogue ka sa kanila pero dapat susunod ka sa mga gusto nila. Wala silang kinukuhang deal. Di ba? Ayaw nila nung patas. O sige, dialogue tayo, usap tayo, atras kayo. Atras kayo, amin to. Walang ganun. Ang gusto nila, dialogue tayo. Di ba? Hindi namin kayo haharasin. Pero atras nyo mga barko nyo, amin tong buong South China Sea. Ganun. One-sided tong mga to. If the US is not willing, if it is bent on suppressing and containing China, then we have no choice but to play along to the end. We will resolutely uphold China's sovereignty. Pero kung sa tingin ng China matatakot tayo sa pagbabanta nila, walang pakidyan ng AFP. Ayon yan kay spokesperson Francel Padilla.
Hindi nag-aanap ng giyera ang Pilipinas, pero hindi din daw magpapatinag ang AFP sa mga pagbabanta ng Chinese. Kung skills ang basehan, mga tol, mas magagaling sundalo natin dyan. Mas magagaling sundalo natin dyan, subok na. Etong mga to wala, puro ampaw lang yung mga yan. Tuloy at hindi titigil sa pagpapalaya sa China. Tuloy at hindi aatras ang AFP sa hamon ng pagbabanta ng mga Chinese. Ito pong activity ito underscores the AFP's commitment to enhancing regional stability and maritime security. Strategic ito ang partnership natin dito and nagsistrengthen ito ng ating interoperability and fosters a collective security sa Indo-Pacific region in general. Kulang lang talaga tayo sa mga kagamitan eh. Yun lang ang problema mga tol. Kulang tayo sa mga barko, kulang tayo sa mga missile, mga ganyan. Pero tignan nyo sa kabila ng kakulangan mga tol, yung ating AFP, talagang pagdating sa skills, combat skills mga tol, wala ka masasabi, no? Hindi mo mapag-aalinlanganan. Kahit ngayong, di ba, naalala nyo si Douglas MacArthur nga mga tol, ang laki ng antas ng tingin sa mga sundalong Pilipino eh. Di ba? O sa Battle of Yultong, alam nyo yung nag-trending dati, di ba? Ngayon, etong mga kagamitan ng China, marami silang ganyan, marami silang mga barko, modernize yung kanilang mga kagamitan. Pero pagdating sa skills yan, questionin mo yan. Questionin mo yan. Kasi nakita mo na ba silang nakipaglaban talaga? Kailan ba yung huling pakikipaglaban nila at kinasangkutan nila? Etong Pilipinas mga tol, halos buong pamumuhay natin, nakita natin yung mga sundalo natin na ikipaglaban sa mga rebelde, sa mga terorista dito sa ating bansa mga tol. So talagang mga yan, mga veterans yan, yung mga general natin dito talagang napasabak yan. Yung mga general sa kanila, napasabak ba yung mga yon? Wala, tumanda na lang talaga sa aral nila yun. Grabe tong si Wang Yi. Tayo pang sinabihang rumispeto daw. Chinese Coast Guard nga walang respeto sa mga Filipino Baliktad nga utak ng mga yan eh. fishermen. Naayon raw sa batas ang joint patrol na ginawa ng Pilipinas, Amerika at Canada. Sa atin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are anchored on international laws in this. The arbitral ruling ruled in the favor of the Philippines, and this is the right of our country to perform in these exercises in our exclusive economic zone. Yan ang natin alas natin yung pinanghahawakan natin. 'Di ba? Nakabase tayo sa international law at saka meron tayong arbitral ruling. Yan yung alas natin mga tol. Na kahit ano pang gawing panggugoyo ng China, hindi nila mababali yung katotohanan na yun. Wala naman na-monitor natin ito, and we have observed that they were there from a distance, but our exercises proceeded as planned. 'Di ba? Ang sinasabi ng China, sinabayan daw nila, hindi daw sila nasindak, hindi daw sila natakot, pero wala binaliwala sila ng AFP eh. Oo, nakita namin kayo, nakita namin yung mga barko nyo, pero napakalalayo nyo naman, di naman kayo makalapit eh. Katulad na lamang mga tol, yung nagpadala si Trump ng 2 barkong pandigma sa Taiwan Strait. Kung kailan nakaalis na yung mga barko ng Amerika mga tol, saka ngayon biglang nagdatingan yung mga barko ng China at ang tatapang. Fully loaded daw sila, di ba? Anytime pwede daw sila mag-launch, anytime pwede daw sila mag-strike. Tatapang mga tol. Kung kailan nakaalis na yung barko ng Amerika. Malaking gulo to pag nagkataon. Kayo sa tingin niyo, sino ang naunang magpapaputok? Wala, pero kung makikita mo, hindi talaga nila kayang makipagsabayan. Kahit yung Canada, di ba? Pumasok yung barko ng Canada sa Taiwan Strait, mga tol. Todo rin sila, todo alma sila. Pero tingnan mo, hindi naman nila kayang sabayan. Hindi naman sila nag-deploy para harangin yung barko ng Canada, mga tol eh. Wala naman silang nagawa eh. Umalma lang sila, ganun lang, puro ngak-ngak lang din sila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan mga tol? Comment ka na lamang sa ibaba, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.